May hangganan ang bawat kakayahan, pero may mga taong pilit nilalampasan ang mga sariling sukatan. Mga kakaibang manlalaro hindi lamang dahil sa kanilang angking talino, kundi sa tibay ng dibdib na makipagmatigasan. Halina't makilahok. Sa daigdig ng mga astig. Manu question, anong mga team sports ang nilalaro mo? Team sports. Siyempre, nandyan yung basketball. Okay. Tapos nagpo-football din ako. Yan. Yan, malaking team. Sport na ganyan. Bawat player may kanya-kanyang role, di ba? Oo, May correct. kanya-kanyang posisyon, may kanya-kanyang role. Oh, correct. At dyan nakasalalay, in fact, yung kanya-kanyang role sa yung kahusayan ng isang team. Kung paano nila nagagampanan yung kanilang roles. di ba? Oo nga, at yun ang kailangan para maging matagumpay ang isang team, di ba? Kaya nga nakakamangha itong isang sport na i-feature natin ngayon. Kasi dito sa sport na to, halos pare-pareho yung mga roles ng halos lahat ng player. Maliban na lang sa isang drummer, tsaka sa isang timon, lahat, all 22 of them, pare-parehong ginagawa. May malaking banda yun, ha? May drummer. Oo nga. Hindi ito, lahat sila nagsasagwan. Oo. Pinapakinggan nila ang tipa ng tambol at sabay-sabay silang gagalaw. Ang mga sagwan para mga paa ng iisang tao lang na kumakahig sa ibabaw ng tubig. Yan ang Dragon Boat Racing, ang kinahihiligan ng mga extreme sports enthusiasts ngayon dahil sa kakaibang hamon nito. Umaga't hapon, ito ang buhay ng mga miyembro ng Men's Philippine Dragon Boat National Team. Iisang ritmo, iisang paraan ng pagsagwan, iisang tiempo. Ito ang esensya ng larong ito. Ang maging isa ang bawat miyembro ng team at masungkit ang gintong medalya sa nalalapit na Asian Games ngayong Nobyembre sa Guangzhou, China. Napagkahirap talaga. Napagkahirap. Halos dugo na lang yung papawis mo. Yung hirap ng training. Bago isang bisis ka lang, minuto lang matatalo ka. Halos ubos na lahat yung pawis mo. Dugo na lang talagang ipawis mo. Alang-alang lang na manalo tayo. Mahigit sa 50 miyembro ang bumubuo sa Men's Philippine Dragon Boat National Team. Karamihan sa kanila mga aktibong miyembro ng Philippine Army, Philippine Marines, Philippine Navy, Philippine Coast Guard at mga ordinaryong sibilyan. Dalawang aspeto ang training ng team. Bukod sa water training, kailangan nilang pagtibayan ang kanilang lakas at resistensya sa land training. Ito, pull up ito. Yung maximum nito, 30. Ngayon yung iba umaabot ng 50, 45. Pagkatapos ng isang oras na warm-up, diretso sa jogging upang lumakas ang kanilang resistensya. Jogging, mahirap kasi minsan naabot nga ng 20 rounds. Andyan yung halos mahilo na, andyan yung halos may sumusuka na sa team. Talagang halos wala ka nang may labas na hangin pero kailangan mong gawin kasi kailangan talagang lumakas. Si Joseph Magno ang small but terrible na miyembro ng Men's Philippine Dragon Boat National Team. 3 taon na rin siyang nagsasagwan para sa ating bansa, ngunit sa kabila nito, ramdam pa rin niya ang hirap at pagod sa training.
Ang training dito sa Philippine Dragon Boat Team ay talagang mahirap kasi ibang-iba sa club team. Dahil andyan yung tatakbo kami ng halos umabot kami ng 20 rounds sa oval. Sprinting, ako, mahina ako dyan dahil maliit ako. Ako yung pinakamaliit sa team namin. Andyan yung mga kasamahan ko na galing sa track and field, athletics sila. Ako, isang pananaguan lang talaga ang ginagawa ko. Kaya medyo nahihirapan ako pero kaya ko naman. Minsan rin niyang naisip na umalis sa national team dahil sa hirap at pagod ng training. Naranasan ko na talaga yung magkasakit sa training. Tapos minsan naisip ko, sabi ko, umayaw na ako. Pero naisip ko naman na para sa bayan itong ginagawa, kaya kailangan ko rin talaga lumakas. Itong ginawa namin, circuit training to sa weights. Yung muscle natin, tulog. Kailangan gigisingin dito sa bakal na mabibigat. Pagdating doon sa karera, magaang na lang ang pakiramdam sa tao. Importanteng malakas ang mga braso ng bawat isa. Mabilis at walang tigil ang pagsagwan para mauna sa finish line. Hindi basta-basta ang hinihinging disiplina rito. Maraming oras ang ginugugol sa loob ng gym para sa kanilang weight training. Mahirap talaga yung umpisa kasi halos yung katawan mo sobrang pagod. Minsan parang hindi ka na makatayo sa sakit ng katawan mo. So kailangan mo talagang tumayo para mag-ensayo ulit kahit na hindi mo na kaya. Minsan gigisingin ka na lang, hindi mo akalain. Ensayo na pala. Actually, mahirap siya pag first time ka nagbuhat ng ganun. Mabilis na magaan lang. Tapos meron naman kasing, pag nag-circuit kami, merong matagal yung reps na magaan. Kung iisipin mo talagang mahirap talaga siya. Pero pag atleta ka, pag araw-araw mo siyang ginagawa, parang ano na sa'yo attitude na lang din magdadala sa'yo. Normal na para sa isang atleta ang patayang ensayo. Pero para kay Roniel Rafael, wala nang mas titindi pa sa mga alon ng kanyang hinarap bago maging miyembro ng Philippine team. Tryout pa lang kami, wala kaming allowance, wala kaming pagkain, wala kaming tirahan. Pagkagaling niyo sa training, pag-uwi namin sa bahay, walang pagkain, walang merienda. Tapos tulog lang, hinintay lang yung pagkain na ibibigay sa amin. Tapos pagkatapos kinabukasan na naman, ganun na naman, hanggang sa nakapasok kami ng national team. Si Roniel ang pinakabatang miyembro ng Philippine Dragon Boat National Team. Halos 1 taon siyang nag-tryout. Kahit na isang kusing na allowance, wala siyang natanggap. Dugot pawis lang ang kanya naging puhunan para makamit ang kanyang pangarap. Ang mapabilang sa Men's Philippine Dragon Boat. National Team. Parang gusto ko nang umuwi dati. Kaso tinitibayan ko lang yung loob ko para makapasok lang sa national team, sa Dragon Boat. At least, pag nakapasok na ako, proud na aking mga magulang dahil nakapasok ako sa Dragon Boat team. Yung sinabi na sa amin yung mga pangalan namin na nakapasok ka na, tuwang-tuwa kami nun kasi for the first time, nakapasok na kami sa national team. Tsaka makakalaro na kami sa ibang bansa, makakabigbigay na kami ng karangalan sa ating bansa. Hindi madaling isagwan ang katuparan ng mga pangarap. Pero para sa Men's Philippine Dragon Boat National Team, sabay-sabay nilang ipapakita ang kanilang pagkakaisa para sa bayan. Proud ako na maging representative ng Pilipinas pag pupunta kami sa ibang bansa. Mahalaga sa akin ng manalo ng gold kasi may tatayo ko yung katawat ng Pilipinas saka may papakita ko yung kakayanan ko bilang isang tao, bilang isang Pilipino. Hindi lang pagsagwan ang ginagawa namin sa Bay. Hindi, lumalangoy din kami simula sa US Embassy hanggang papasok ng CCP Complex, kaya mahirap talaga. Pag makita namin kaya pa na tatapusin yung program na 2 hours, tapusin talaga namin yon. Pero pag hindi na, parang kalabaw ba na kahit anong palo mo sa puwet,
ayaw na talaga tumayo. Ganon din mga player natin. Hindi pa man nakakapagpahinga si Louie, sumabak agad siya sa second race ng Manila Dragons para sa men's division. Sa labang ito, pangalawa sila na nakarating sa finish line. Ang Calamba Volcano na si Ronnie Alcano at ang isa sa mga alas ng San Fernando, Pampanga, North meets South. Ang dalawang tigasin sa mesa ng bilyaran maghaharap. Kaya pala ang daming sundalo sa sa Philippine Dragon Boat Team. Sanay na sanay sila sa yung disiplina na napaka-importante sa dragon boat racing. No? Tingin ko yun din ang appeal sa mga sibilyan na sumasali. Siyempre, challenge sa kanila yung maging parte ng isang well-oiled machine na well-disciplined pa. Lalo na kung ayan na yung karera, no? Tapos malapit na. Nauna ka at alam mo nakasalalay ang gintong medalya Yun na. para sa bansa. Yun. Umpisa na ang training. Binabatak ang mga bintit, mga braso. Hinahabol ang bawat hininga. Tumatagaktak ang pawis bawat segundo ng pag-iensayo. Lahat nakatuon sa iisang plano. Ang makasungkit ng pwesto sa 2010 Asian Games na gaganapin ngayong Nobyembre sa China. Ang takbo namin, iba-iba. Halimbawa ngayon, Lunes ngayon, ibang schedule ng Lunes. Martes, iba naman yung schedule. So mayroong time kasi na, lalo na yung malayo-layo pa yung laban, aabot kami doon sa MUA, dito sa Lunita. 1 hour na jogging namin, endurance. Siyempre, yung ensayo, magigising ka ng umaga, araw-araw yan kasi minsan 3 beses kami sa isang araw, minsan 4. So, konting pahinga lang, pagod agad pag nag-hit kami. So, kailangan talaga focus kami para doon sa pagod kasi kailangan namin i-endure yung pagod namin para sa mga laro namin. Para mas tumibay pa ang endurance ng mga manlalaro, 2 oras nagbababad ang team sa Olympic-size pool na ito para sa iba't ibang swimming routine. Hindi lang pagsagwan ang ginagawa namin sa bay. Hindi, lumalangoy din kami simula sa US Embassy hanggang papasok ng CCP Complex, kaya mahirap talaga. Pag makita namin kaya pa na tatapusin yung program na 2 hours, tapusin talaga namin yon. Pero pag hindi na, parang kalabaw ba na kahit anong palo mo sa puwet, ayaw na talaga tumayo. Ganon din mga player natin. Mahirap lang daw ang training, marami pa rin ang nangangarap na mapabilang sa national team. Gaya na lang ni Louie Orias, na kasalukuyang nagta-tryout para mapabilang sa grupo. Buhay ko po sa Isabela. Nag-aral pa ako, tapos suminto pa ako. Tapos kinuha pa ako ng tito ko. Pinunta pa ako dito sa Dragon Boat para mag-tryout. Tryout na pinagdaanan ko, yung tumakbo kami, tapos pull up, push up, set up, tapos 12 minutes run, tapos sa tubig pa. 17 years old pa lang si Louie, pero sa mura niyang edad, ang pagsali sa Men's Dragon Boat National Team ang nakikita niyang paraan para masagwan ang katuparan ng kanyang mga pangarap. Mahirap po magbuhat ng mabigat. Pag nagsasagwan ko sila, sir, naiwan ako, waits po ako ng hapon.
ako lang mag-isa. Mahirap po pag try out. Pero pag 3 buwan, 4 na buwan, sanayin mo rin po. Dapat peace lang po. Ginagawa ko po to para sa kinabukasan ko, para proud din po yung mga magulang ko. At para mas lalo pang mahasa ang kanyang galing, sumasali siya sa mga Dragon Boat competition. Isa na rito ang katatapos lang na 3rd league ng Regatta Dragon Boat Competition na ginanap sa Rojas Boulevard sa Maynila. Bali ako sa Manila Dragons para mag-race at maglaro ng 300 meter. Kabilang si Louie sa club team na Manila Dragons. Kasama ang iba pang team members, naghanda na ang grupo sa pamamagitan ng pag-warm up. Louie as a member of a team, okay siya naman. Madali siyang kausapin pagka sa training at saka maaga siya. He's very regular when he's rowing. Number 1 kasi, obviously by his form at saka yung lakas niya mismo, nakaka-encourage siya dun sa mga bagong rowers. I guess in a way, we indirectly benefit from his training also with the national team. Kasi syempre mas malakas yung, mas malakas at mas intense. Directly benefit from his training also with the national team. Kasi syempre mas malakas yung mas malakas at mas intense yung training nila. Ilang sandali pa ay sumalang na sina Louie para sa mixed division para sa elimination round. Sa unay, nangunguna pa ang Manila Dragons. Pero pagdating sa finish line, nagtapos lamang sila sa pangatlong pwesto. Hindi pa man nakakapagpahinga si Louie, sumabak agad siya sa second race ng Manila Dragons para sa men's division. Sa labang ito, pangalawa sila na nakarating sa finish line. 4 na beses nagsagwan si Louie para sa Manila Dragons. Kahit tirik ang araw, walang reklamo si Louie, pursigido siya na iakyat ang standing ng Manila Dragons. Pero sa huli, hanggang semi-final round lang ang inabot ng grupo. Mabilis na ubos ang endurance namin. Kaya nahuli kami. Makikita naman sa kanya yung dedication kasi almost every meeting doon siya, regular yung attendance niya. Sa power, walang problema. Yun si Louie, potential na bata, batang-bata pa. So, matangkad, masipag. Kaya, yun, hindi rin masyadong reklamo kahit pagod na pagod. Sige pa rin siya ng siga, kaya potential yung bata. Patuloy na magpupursige si Louie na makapasok sa national team. Bawat karera at pagsagwan, inaalay niya sa kanyang pamilya at para sa bayan. Halaga po kasi sa akin yun para may pagbalik ko pa sa amin na Philippine team pa ako. Para masaya din po yung mga magulang ko. Siya ang pinakamahusay din sa San Fernando, Pampanga. Ang estilo kasi niyan, mapaketing. Tsaka sa placing, mag-play. Bali yung placing kasi, yun ang pinakamagandang sandata sa bilyar. Pag wala kang gandang tira, pwede mong gamitin yon. Tulad ng tirador ng Pampanga, ang 2006 World 9-Ball Champion na si Ronnie Calamba Volcano Alcano, si Efren Bata Reyes din ang iniidolo. Pagkakita ko pa lamang sa kanya, kung ano yung nakita kong style niya sa paglalaro, ginaya ko. Pati yung nakita ko, wala siyang ngipin. Tinabunot ko rin yung ngipin ko para lang masabing talagang siya yung idol ko. Ang Calamba Volcano na si Ronnie Alcano at ang isa sa mga alas ng San Fernando, Pampanga, North meets South. Ang dalawang tigasin sa mesa ng bilyaran.
maghaharap. Tisa muna, Chiki. Tisa muna. Pisa. Tisa, chok. Lagyan mo ng tisa yung pako. Yung stick. Di ba? Para hindi tumapyok yung pako sa pato. Tisa? Or motherboard. Tako. Ano pa isa? Takyo? Pato. Tapyok. Pato. Ano Aba. pa? Para kang nagano 101 ng billiard sa college. Diba? Alam mo lahat Impressed ng ka na, terminology. Oo eh. Hindi naman, ano lang, naglaro rin ako ng mga kasama ko ng mga barkada ko. Diba? Patambay-tambay. Pero hindi naman to the point na nagkaroon ako ng nickname tulad ng mga astig talagang players sina Django at saka si Bata. Alam ko yan. Sino? Sino sila? Efren Bata Reyes, syempre Django Bustamante. Yun naman pala eh, may alam. Si The Volcano. O kaya si Tirador, kilala mo? Okay yun ah. Ah, di ba? Ano, Billiards 201 yun. Ma-absent ka nun, ano? Oo, wala ako nun eh. Ano, alam mo talaga dito sa Pilipinas, hindi tulad sa ibang bansa, walang billiards school na yung formal na kung saan ka matututo, di ba, maglaro. Kaya yung iba nating astig na players talaga, sa kalye silang nahasa. Diba? For example, nandyan si Ronnie Alcano. Oh, diba? At saka si Marvin Liang. Sa kalye sila nag-umpisa, gumawa ng pangalan. Sa kalye sila nabinyagan. Sabi sa'yo, Tako, yung sagot dyan eh. Tamo? Oh. Kinabahan ito. Parang Jess. Jess yan yung panis. Pansay ng Jess. Pasok na yung nerve ko. Yan yung nerve sa kanya. Habang Asiyang pinakamahusay dito sa San Fernando, Pampanga. Ang estilo kasi niyan, mapaketing. Tsaka sa placing, Bali yung placing kasi, yun ang pinakamagandang sandata sa bilyar. Pag wala kang gandang tira, pwede mong gamitin yon. Kasi ang mga player ngayon, medyo agresibo. Bali yun lang yung lamang ko sa kanila dahil mahilig ako sa placing. Kung husay sa tumbok at pagsargo ng mga kalaban sa mesa ng bilyaran ng pag-uusapan, isang pangalan lang ang lutang na lutang sa bayan ng San Fernando, Pampanga. Tirador kung tawagin si Marvin Liang ng kanyang mga kababayan dahil sa lupit nito sa pagbibilyar. Una akong nahilig sa bilyar nung 10 years old ako. Bali ang nag-train talaga sa akin ng airpot ko. Nung tinetrain ako, bali dinalaban ko yung baon ko. Pag natalo ko, wala akong baon. Pag nanalo ko, doble yung baon ko. Yung panahon na yun, lagi akong natatalo. Nagpursige akong matuto, kaya ngayon, umangat yung tira, kaya kilala na ako ngayon sa San Fernando. Isa kasi ginagamit para hindi tumalpyok yung tako. Importante kasi malagyan lahat yung tip para yung pagtitira hindi tumalpyok. siya pinakamagaling dito. Pag may dumadayo, natatawag ko siya laban. Pag lumaban yan, talagang laban. Hindi marunong magbigay sa kalaban yan, palaging panalo. Bali ang tamang pagbe-break, todo focus ka sa bola, lalo na sa uno, saka maigpit ang tawag mo sa tako dahil dito lahat ang pwersa. Pambato kung ituring ng mga taga San Fernando si Marvin. Lahat ng laban yan, alos sa panalo. Kung ano lang ang tira mo, sa placing ang lang, nakagabyado ka na. Minsan, nagiging manager ako niyan. Talagang ito lang yung kinabubuhay ko, pinangbubuhay ko sa pamilya ko. Madalas ako sumali sa mga tournament, papalaban, nananalo. Minsan, pumupunta sa ibang lugar para lumaban, para kumita. Tulad ng kanyang kababayan na si Efren Bata Reyes na kung ituring sa mundo ng bilyar ay the magician dahil sa hindi maipaliwanag ng mga tira nito, si Marvin ay mahilig ding magpakawala ng mga tirang halos hindi makopya ng iba. Ang idolo ko talaga si Efren Bata, kaya naano na rin ngipin ko, hindi ko pinapagawa dahil idol ko siya. Ang idolo ko talaga si Efren Bata, kaya naano na rin ngipin ko, hindi ko pinapagawa dahil idol ko siya. Idol ko siya kasi maganda yung attitude niya, hindi siya mayabang, humble siya, magaling sa pamamaraan, yung preparasyon niya, malalapit kaya parang ang dali-dali ng bilyar sa kanya.
At para patunayan ang galing na itinuturing na tirador sa pagbibilyar, hinamon nito ang ilang manlalaro sa isang bilyaran dito sa San Fernando. Una sa pila ang The Manager kung tawagin. Pagsargo, ang tirador agad ang umarangkada. Nakailang tira rin ang kalaban, pero di nagtagal. Si tirador ang umuhos ng bola. Sunod sa listahan ng tirador, si Singgit. At tulad ng nauna, si tirador ang tumapos ng mesa. Hindi pa nadala ang ilan, lahat sila nagtangkang pabagsakin ng tirador ng Pampanga. Pero lahat sila, isa lang ang kinahantungan. Si Bat. Bali, wala rin naman akong ginagamit na tako na talagang magaganda, mamahalin. Hilig ko talaga yung bilyar, tapos inasa ko talaga yung sarili ko para maging magaling naman na laro. Tulad ng tirador ng Pampanga, ang 2006 World 9-Ball Champion na si Ronnie Calamba Volcano Alcano, si Efren Bata Reyes din ang iniidolo. Pagkakita ko pa lamang sa kanya, kung ano yung nakita kong style niya sa paglalaro, ginaya ko. Pati yung nakita ko, wala siyang ngipin. Tinabunot ko rin yung ngipin ko para lang masabing talagang siya yung idol ko. At dahil sa angking galing sa paglalaro ng bilyar, halos palahin na nito ang mga parangal na natanggap sa loob at labas ng bansa. Ito nga pala mga trophy at medalya ko, yung mga inaipanalo ko ng mga nakaraang taon. Ang pinakamahalaga itong achievement na bigay sa akin ng dating Pangulo na si Gloria Macapagal Arroyo, ang medalyang kampiyon habang buhay. Nung nanalo ko nung nakaraang 2006 World 9-Ball dito sa Pilipinas, ginanap. Dati kasi ang tawag sa Ronnie Calamba. Taga Calamba ako dahil. So yun yung dala-dala ko nung time na yun. Sumisikat ako, Ronnie Calamba ako. Kumbaga yun nung time na naglalaro ako nung World 9-Ball nung 2006. Nakita ko yun sa mga taong nanonood na may dalang parang streamer. So nakalagay doon, Go Alcano Volcano. So sa kanila nakuha ko yung bansag ng volcano. Kasi parang Alcano Volcano. Maagang naipakilala kay Alcano ang larong bilyar. Tulad ni Marvin, pasipat-sipat lang ng tira si Alcano hanggang sa matumbok niya ang tamang paglalaro. Airpot ko, isa sa marunong sa amin sa Calamba. Nung maliit ako, nahiligan ko rin ng maglaro. Kasi dati may bilyaran din kami sa amin eh. So doon din ako natutulog sa ibabaw ng table hanggang sa tira-tira ako nung maliit pa ako. Nung time na yon, masipag ako mag-ensayo. Yung pala, ang pagaling din ng player, kailangan din puro practice ka. Basketball ang unang naging sports ni Alcano. Pero di nagtagal, ang tako ng bilyar ang kinagamayan ng kanyang pulso. Ang airpot ko dati, basketball player. Ay nahiligan ko rin ng basketball, billiard. Ngayon, na-advise niya ako na hindi daw pwede dalawa. Kasi magkalaban daw yon, isang sa pulso, yung isa naman kailangan maganang pulso sa So pinapili niya ako kung sa mababalian ako o sa magkakapera. So napili ko yung billiard. Malaking bagay para kay Ronnie da Calamba Volcano Alcano ang mapabilang sa mga premyadong manlalaro ng bilyar sa Pilipinas at maging sa buong mundo. Pero para sa dating tambay sa mga bilyaran sa kanto, walang kapares ang maging kinatawan ng Pilipinas sa mga kompetisyon sa labas ng bansa. Proud na proud dahil unang-una, siyempre lahat naman na tayong mga Pilipino, pangarap natin na lalo't may talent kang kagaya ng billiard. Siyempre yung madala mo yung ating bansa. Sa ang Calamba Volcano na si Ronnie Alcano at ang isa sa mga alas ng San Fernando, Pampanga, North meets South. Ang dalawang tigasin sa mesa ng bilyaran maghaharap. Manuel,
daming bola sa billiards, pero hindi naman lahat yan lagi ginagamit, di ba? Oo. Eh dati kasi sa kalye, ang laro nila, eskalera lang. 1 to 15, di ba? Ganun lang. Eh, nauso yung 9 ball. Diba? Sa 9 ball, ma-shoot mo lang yung yellow object ball na yan, champion ka na. Pero ang challenge sa 9 ball din, dapat uno yung umpisa. Tapos pataas na yun. Pero pwede ka rin mag-combination, di ba? Mo yung uno, papasukin mo yung 9 ball, tapos sa boxing. Correct. Eh, kung ipag-boxingin natin dito sa bilyaran si The Volcano at saka si Tirador. Aba, Pwede. basta may pustahan o wala, alam mo, basta pangalan na nakasalalay, tsak! Magkakasubukan. Sa pagkakataong ito, pinagtagpo namin ang landas ng dalawang hustler sa bilyaran. Siguro kaya tinawag akong tirador dito dahil sa lahat ng mga player dito, ako nakakangat dito sa San Fernando. Talent talaga na isang tao yun eh. Maraming mahilig sa billiard, pero parang hanggang doon lang. Merong iba naman na paghawak pa lang ng tao, tingin ng tao, ito talagang magagaling. Ang Calamba Volcano na si Ronnie Alcano at ang isa sa mga alas ng San Fernando, Pampanga, North meets South. Ang dalawang tigasin sa mesa ng bilyaran maghaharap. Isang friendly competition ang magaganap sa pagitan ni Alcano at ni Liang. Ang unang player na makatatlong panalo ang wagi sa salpukang ito. Unang kita pa lang sa kanya, talagang todo-todo ka ba dahil biro mo, world champion ang makakalaro ko. Una ko pa lang siyang namit. Pero mayroon naman siyang ayos na gaya ng posisyon, kanyang paghagod, medyo okay naman. Mainit na sinimulan ni Alcano ang laban. Sinipat ng maigi ang mga bola at isa-isang tinumbok patungo sa packet. Si Marvin pinagmamasdan maigi ang galaw ni Alcano. Pero sablay ang tira. Ito na marahil ang hinihintay na pagkakataon ni Marvin. Nang laro pa, parang excited pa ako eh. Nung nakikita kong hindi sumasabla yung kalaban, talagang todo ka ba na. Sa pangalawang laro, si Tirador ang mano. Swabe ang mga tumbok, buo ang kumpiyansa dahil sa unang panalo. Habang si Volcano, naghihintay muli ng isa pang pagkakataon na magkamali ng tira ang kalaban. Ay, first round, siyempre, nandun yung una, gaya ko, sanay na rin akong lumaro kahit kalino. Kumbaga, siguro sa kanya, nahihiya siya sa akin. Sa larong ito, importante ang focus. Kaya't ang isang maling kalkulasyon ni Tirador, ubos ang bola kay Volcano sa kanyang unang panalo. Kaya naman siguro siya sumoblay, siguro nahihiya. First time niya siguro makalaro din ako. Unang-una, yun nga, kinakabahan, tapos nahiya ako sa tira, ganon. Talagang, iba talagang pakiramdam pag world champion ang kalaban. Pero pagka nasanay din siya sa akin makakalaro, medyo lalakas na yung loob niya. Siyempre, yung ganun parang exhibition, parang hindi naman yung sasabihin na kinakabahan ka, parang okay lang yun kasi iba yung talagang tunay na laban o tournament o exhibition, magkakaiba yun. Sa mga sumunod na laban, hindi na lumingon pabalik si Alcano. Makatumbok man si Tirador, hindi ito sapat para pahintuin ang nangangalit na bulkan ng Laguna. 1-0 siya kasi medyo maayos naman yung nilaro niya ng una. So, nung pangalawa, medyo nabigyan ako ng pagkakataon na una ako makatira sa kanya, kaya hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon makabalik.
Ang hindi mapigil na si Alcano, tinapos ang laban sa score na 3-1. Patunay lamang na ang mga kampiyon sa mundo ng billiards ay hindi basta-basta pagdating sa mesa. Iba pa rin talaga yung tira ng world champion. Ibang-iba sa pocketing, sa pagdadala ng putet, preparasyon, ibang-iba. Kaya talagang war practice pa talaga ang kailangan para mapantayin yung tira ni champ. Pag nasa table siya, huwag siyang mahiya sa mga taong nanonood o sa taong kalaban niya. At mas unpredictable, dagdagan pa natin ng isa pang elemento, ang Mother Nature. Sa susunod na linggo, dadali namin kayo sa Cloud9 para maranasan ninyo ang astig na mundo ng surfing. Abangan nyo kami sa aming bagong time slot, linggo, 10:30 ng gabi, dito sa TV5. Isang isla. Tinaguriang mecca ng mga surf enthusiasts. Filipino surfers are just growing. They're great surfers. Naranasan mo na bang sumakay sa alon? Importante talaga mataas yung kasi pag na-wipe out ka sa mga alon, malulunod ka. Pipintig ng mabilis ang mga puso kasabay ng matataas na alon. Talagang surfing, yun ang inisip ko araw-araw. Kasi pag nag-surf ka sa tubig, hindi mo ma-feel na ilang oras ka na rin. Kasi na-enjoy ka. Ganun. Makikipagsayawan laban sa kalikasan. Minsan, muntik na nalunod, tapos gaya yung last year, tumama yung ulo ko sa bato, nahilo ako. They have one culture and one heart, and to surf and to be free. Handa na ang lahat para sa taunang International Surfing Cup sa Pilipinas. Sa isla ng Siargao, ang kabuuang kwento abangan sa susunod na linggo, alas 10:30 ng gabi, dito lang sa TV5. Balitang Astig! The Philippines! Naitala ng Team Jeepney Philippines ang pinakamagandang record nito sa katatapos lamang na Homeless World Cup na ginanap sa Rio de Janeiro, Brazil mula September 19 hanggang 26. Nagtapos sa ika-25 pwesto ang Pilipinas sa kabuuang 64 na mga bansa na naglaban-laban sa torneo. Kabilang dito ang Host Trophy Cup, isa sa 6 na mga tropeyo na pinaglabanan sa kompetisyon matapos nitong talunin ng bansang Norway sa score ng 4-3. Ang Homeless World Cup ay itinatag upang magkaroon ng kamulatan sa kalagayan ng mga mahihirap at walang mga tirahan sa buong mundo sa pamamagitan ng football. Noong September 26, ginanap sa Binangonan, Rizal ang Ondoy No More Run for a Cause. Hinati sa 3 kategorya ang marathon race, 3K, 5K at 10K run. Layunin nito na makatulong sa mga mahihirap nating kababayan na nasalanta ng Bagyong Ondoy sa pamamagitan ng Caritas Manila na siyang pangunahing beneficiary ng naturang proyekto. Sa December 19 na gaganapin sa Corregidor, Bataan ang Corregidor International Half Marathon Race. Pangunahing layunin nito na makapaghikayat ng mga runners mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang naturang marathon race ay may layong 21K. Sa nakalipas na press launch nito noong September 27, iniisa-isa ng mga organizers ang mga dapat na asahan sa marathon race, kabilang narito ang rules, water stations, halaga ng mapapanalunan at maging ang mga accommodations para sa mga nais na manatili sa lugar pagkatapos ng karera. In the right corner from the Philippines, Alice Apari. Bagamat kinapos sa huling rounds ng kanyang laban si Alice Kate Apari laban kay 4-time world champion na si Mary Com ng India para sa 48 kg category, nakapag-uwi pa rin ang Pinay boxer ng bronze medal sa katatapos lamang na 6th IBA World Women's Boxing Championship na ginanap sa Bridgestone, Barbados.
Lamang ang Pinay boxer sa mga unang rounds, ngunit hindi nito naalagaan ang kalamangan sa 4th round, dahilan upang makabawi ang veteranang boxer mula sa India sa score na 8-1. Nagtapos ang Pilipinas na may overall record na 5-3, 3 rito ay mula sa panalo ni Apari. Ang final score, mga numero lang yan. Ang dapat yung malaman ay yung kwento kung paano pinapos o paano nagwagi. Kung papaano nakamit ang tagumpay, kung papaano ibinigay ang todo kahit di umabot sa dulo. Yan ang mga kwentong astig.